Kami, Lord, ay sumisigaw ng hallelujah, Panginoon. Purihin ka namin, sasambahin ka namin, Panginoon, sa lugar na ito. Lord, kami katagpuin mo, Panginoon, sa lugar na ito, Lord. Hallelujah. Tayo po'y mag-focus sa ating Panginoon sa araw nito. Sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos. At sa ibig na hain daming dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan.
kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. O Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. O Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit. Come on, church. Let's worship the Lord. Sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. O Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. O Jesus, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Minsan pa po, pupurihin. Pupurihin ka sa awit. Come on. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y Tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, Hindi po, malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah! 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 Jesus, sa iyo po ang lahat po ng kapurihan. Sa iyo po ang lahat ng kaluwalhatian at pakailanman. Hallelujah! 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 Dakilang Diyos, aming Panginoong Jesus, tunay po na ang lahat po ng kaluwalhatian, lahat po ng kapurihan ay para lamang sa iyo, Panginoon.
Dahil napakabuti po yung pong Diyos sa amin, Panginoon. Kailanman, Lord, di nyo kami iniwan at binabayaan, Panginoon. Sa lahat po ng hamon sa buhay na aming pong pinagdaanan, lagi ka po naming nasusumpungan, Panginoon. Sa likod po, na madalas hindi kami nagiging tapat sa iyo, kayo po ay nananatiling tapat magpakailanman. Kulang po ang aming pong mga awitin, kulang po ang aming mga papuri para tumbasan, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian. Gayon pa man, Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat sa abot po ng aming makakaya, kami po ay tinatanggap po ninyo sa aming pong pagsamba sa iyo ng buong puso, Panginoon. Kaya maraming salamat po, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan po sa araw na ito dahil minsan pa, Panginoon, kami po ay binigyan niyo po ng bagong kalakasan, bagong hininga, Panginoon, at higit sa lahat pagkakataon na makarating po sa bulwagang ito upang patuloy po na magbalik po ng pasasalamat, magbalik po ng papuri at pagsamba sa nag-iisang Diyos, aming Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoon, at ang dalangin po namin sa araw na ito, patuloy po na kayo po ang manguna sa bawat isa sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat po ng aming pong mga pagkakasala, mga pagkukulang, Panginoon, na nagawa po namin, naisip namin, Panginoon. At lighaan mo kami, O Diyos, ng tunay pong dalisay na puso. Nang sa gayon, Panginoon, malaya po ang Santong Espiritu makapamuhay sa buhay po at isip ng bawat isa sa amin, Panginoon. Nang sa gayon, Lord, magampanan po namin at magawa po namin ang tungkuling ipinagkatiwala niyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo namin itinitiwala ang aming gawain ito, Panginoon. Ang patuloy naming dalangin ay tunay po naming maranasan ang iyong pong pagpisan sa bawat isa sa amin at maranasan namin ang tunay pong kagalingan, Panginoon, na sa iyo lamang po namin matatagpuan. Ang tunay na kapayapaan na hindi malirip ng isip ng kahit sino mang matalinong tao sa balat ng lupa na nagmumula lamang sa iyo aming Panginoong Hesukristo. Salamat, Ama, sa iyo ko po itinitiwala ang mensahe po na aming pong pagsasalasuluhan sa araw na ito, maging ang aming pong anointing of oil, Panginoon. Lord, sa iyo ko lahat itinitiwala, maging ang aming mga kapatid na nasa online, Panginoon, patuloy naming dalangin, Panginoon, na nawa, Lord, sila man po ay makatagpo ng tunay pong sambahan, Panginoon, ang sa gayon, maranasan po nila ang tunay pong pagsamba na kasama po ang mga naglilingkod po sa inyo. Sapagkat ang online, Lord, ay hindi po ginawa para po manatili kami sa aming tahanan. Ito ay para po sa mga tao na malayo po sa bulwagang ito, Panginoon, o doon po sa lugar na kung saan wala po silang simbahan na pwede pong pagdaluhan, o doon po sa mga tao na hindi po nila kayang makarating sa bulwagang ito dahil po sa mayroon silang karamdaman, Panginoon. But then again, Lord, sa bawat isa, Panginoon, na may kakayanan and able, Lord, loobin po ninyo na makatagpo po sila kung malayo man sila sa lugar na ito. Makatagpo po sila ng simbahan, Panginoon, na magpapalago po sa kanila ng relasyon po nila sa iyo, Panginoon. Sapagkat ang bawat araw ay bawat araw ng paghahanda na inilalagay niyo po sa amin. Sapagkat kayo po, anytime, ay babalik. At ang dalangin namin, walang sino man po ang maiwan, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Makasama kami sa napakadakilang plano po ninyo na kukunin niyo po kami sa oras po at panahon na naayon po sa iyong kalooban. Salamat, Ama. Sa iyo ko po tinitiwala ang lahat ng ito, ang lahat ng kapurihan ay para lamang sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi po ng Amen and Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po muli sa bawat isa po na nandito po ngayon. Today is the second Sunday po of the month of January at taong 2026 po. Mabilis po, halos kalahati na naman tayo ng isang buwan. Ang bilis lang po ng panahon, kaya po pag hindi po natin siya nabantayan, magugulat po tayo sa ating pong mga kinalalagyan. Kaya po, ang paalala po lagi sa atin ng Panginoon ay lagi ho tayong magbantay. At ang paraan po ng pagbabantay
ay yung pong tayo po ay lagi pong maglaan ng panahon para makausap po natin ang Diyos sa ating pong mga private places po at makisama po tayo sa mga pagtitipong tulad nito nang sa gayon ma-ignite ang ating pong marikindle po, yung ating pong mga passion and fire na minsan po or madalas nawawala dahil po sa mga pinagdadaanan po natin. Kaya po sa oras po na ito, tayo po ay darako po sa isa pong pagtitipon na kung saan ito po ay inilalapit po natin sa Diyos na ito po ay hindi po tradisyon. Ano po? Bagaman ginagawa po natin to every month of January, hindi ito maging tradisyon or hindi ito maging ritual, kundi ito ay maging isang prophetic gesture na tunay po na tayo po ay naghihingi po sa Diyos ng panibago pong langis ng pagpapala upang ang lahat po ng ating pong gagawin sa taong 2026 ay tayo po ay magtagumpay sapagkat kasama po natin ang presensya po ng ating Panginoon. Bago po ako dumako po sa pag-aaral po natin dito po, maiksi lang po ito sapagkat tayo po ay may anointing of oil mamaya. Pero bago po yan, gusto ko pong hindi ko po maiwasan na iwanan po itong mga bagay po na nagaganap po sa paligid po natin ngayon. At gusto kong magbigay po hindi ng opinion, kundi po ng isang paalaala na tayo po ay may mga gampanin po at ito po yung patunay na hindi pa po tapos at hindi tayo kailangan maging complacent at hindi tayo kailangan magpahinga sapagkat malaki pa ang trabaho na gagampanan po natin. Tayo pong mga nagsuko ng buhay sa ating Panginoon at pinili ng Diyos upang maging mouthpiece po niya sa mundong pong ito. This is just a short video po ng translation po ng Nazareno po na ginaganap po every January 8. Or tama ba? January 8 or 10. Ganun po. 8 yata yung pahalik. Tapos 10 po yata yung actual po na translation. So, panoorin lang natin. Mga 1 minute lang po ito. Just ma-remind lang po tayo. Sige po. Walang sound. Ano namin pumala kayo? Tumusay. Andiyan na sila, no? Wala kasi ano.
Ayan po. Sabi po sa salita ng Diyos, masikip po ang daan patungo sa langit, subalit maluwag po ang daan patungo sa impyerno. The reason why, kung bakit ko po to somehow pinakita po sa inyo, not to condemn these people, kasi even po yung mga Kristiyano po ay nahahati-hati ng opinion at nagkakaroon po somehow ng pagtatalo. Ang iba po, pag sinabi pong Kristiyano, hindi po yung or hindi tayo kasi Muslim kaya Kristiyano ang tawag sa atin. Kundi yung mga born again, yung tinatawag po nating born out. Tayo po na mga regenerated po, na Christian. Maging sila po, pag binasa po ninyo yung comments, nag-iiwa-hiwalay din po ang opinion ng bawat isa. Yung iba po, sinasabi na para kayong Diyos kung mangusga. Ganun po yung mga ginagamit po nilang term. Respeto naman. Parang ganun po yung mga sinasabi po nila. At ang iba naman, mga radikal na Kristiyano, sasabihin naman po nila, hindi ito panghusga, kundi ito po ay pagre-rebuke at pagpapaalala ng maling paniniwala ng mga tao ng mga ito. Now, pag makikita po natin yon, ako ang nakikita ko po doon, hindi na tayo sasama sa debate, doon patungkol sa respeto at pagpapaalala sa mga tao. Sapagkat hindi naman natin gawain ang makipagtalo. Ang gawain po natin ay magpaalala doon sa mga tao na gusto po tayong pakinggan at hayaan po yung mga tao na ang Diyos po ang kumilos doon sa ayaw po tayong pakinggan. Kasi po ang kaligtasan po ay hindi po ipinipilit sa tao. Ang kaligtasan po ay kusa po itong nararamdaman ng tao sa pagkilos po ng Espiritu ng Diyos. Kaya walang sino man pong pinipilit na magkaroon ng relasyon sa Diyos. Bagaman tayo po ay nagpupunyagi at punong-puno po tayo ng pasyon sa ating pong pagganap, sa ating gawain o tungkulin bilang mga Kristiyano. Subalit hindi po tayo darating sa punto na itutulak at pipilitin natin ang tao to the point po na parang gagamitin natin ang kapangyarihan natin kung mayroon man tayo dito sa lupa para siya po ay paluhurin at pasunurin sa Diyos sapagkat hindi po yun yung sinasabi po ng Biblia. Ang punto ko lang po dito, makikita po natin, pag tinignan po natin yan, every January, nire-remind po tayo na hindi pa po tapos ang takbuhin at trabaho ng bawat totoong nakakilala kay Kristo. Sapagkat madaming tao ang kailangan pa pong maliwanagan. Marami pang trabaho na dapat tayong gampanan sapagkat nakita natin kung gaano karami pa ang mga tao na gustong magpakamatay sa kanilang paniniwala na sila po ay ililigtas. Pagtingin mo po religiously, tama siya. Kailangan talaga magpunyagi tayong makarating sa Diyos. Kaya lang ang problema, magkaiba nga tayo ng paniniwala at magkaiba tayo ng konsepto pagdating po sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Sapagkat yun po yung kanila pong mga napapakinggan. At siguro kinakapos po nung panahon para po magbuklat ng Biblia nang sa gayon po, personally, nang sa gayon matuklasan po natin ang tunay pong sinasabi ng Biblia. Kaya po dito po sa atin, sa mga totoo pong Kristiyano po, hayagan po nating ini-encourage ang lahat po ng tao, bago ka man, o matagal ka na sa pagsamba sa Diyos, ini-encourage po natin na basahin ang salita ng Diyos. Hindi ho natin to tinatago na sasabihin natin ang mga pastor lang ang mayroong kapasidad at may karapatan na magbasa at magpahayag ng Biblia. Hindi. Ang atin po, sapagkat ang sinasabi ng Bible, lahat po dapat ay makapagbasa ng Bible. Sapagkat ang pagbabagong tunay ay nagaganap doon po sa ating pong pag-unawa at pagkakaintindi po ng salita po ng Diyos. Kaya po mga kapatid ko po sa Panginoon, tayo po ay hindi pa po tapos ang laban natin. Marami pa po tayong trabaho. Kaya po lagi ko pong sinasabi, every time po naggagawa tayo ng strategic planning, at ako po ay nananalangin po, ang lagi ko pong naalala ay ang translation po na to.
Kasi papasok po siya ng January eh. At yun po yung nagmo-motivate sa akin at yun po ang lagi nag-iignite ng passion ko po na mangarap na hindi yung posible, Lord, na ang bulwagang ito ay mag-umapaw. Kasi kung titingnan mo po ang grupo na yun, napakadami nila pag nilagay mo sa simbahan, kahit ilan pong simbahan po na totoong naglilingkod sa Diyos ay mag-uumapaw. Kaya po may dahilan tayo para mangarap. Not only dahil sa nakikita po natin na marami pang tao na dapat pong maliwanagan, kundi dahil yun yung sinasabi ng salita po ng ating Panginoon that nothing is impossible with the Lord. Amen po. Ang kailangan lang po ay mailagay po natin sa isip at puso natin na bilang Kristiyano, ma-embrace natin that it is our responsibility na talaga pong mag-akay po ng mga taong nasa dilim at madala po sila sa liwanag. At hindi po ito magaganap kung hindi po tayo makikiisa at hindi po tayo magpapasakop at mag-i-engage po sa mga ginagawa po natin sa ating pong bahay-sambahan. Kaya po ang panawagan sa atin doon, mayroon tayong trabahong gagampanan. At mangilabot po tayo sapagkat hindi po tayo naligtas para lamang po hintayin po ang pagbaba ng langit. Tayo po ay naligtas at pinili ng Diyos para itong mga tao na tulad natin dati, na akala natin tama ang ginagawa po natin, ay matulungan po natin, maitawid sila. Gamit po ang buhay ni Kristo na ating pong natutunan, na nagiging tulay para makatawid po sila patungo po sa langit na plinano ng Diyos para sa atin. Kasi ang impyerno po, sabi ng Bible, hindi po yan ginawa ng Diyos para sa tao. Ang impyerno ay ginawa ng Diyos para po sa mga demonyo at kasama niya. Kay Lucifer at kasama po niya. Mga fallen angels. Ano po? Kaya lang may mga tao po na naiimpluwensyahan ng mga to at ito po rin ay nakakasama po sa impyerno na po to. Malungkot man sa kalooban ng Diyos, pero nagaganap ang isang bagay dahil po sa decision po natin because binigyan po tayo ng Diyos ng free will. Kaya po kung i-connect po natin sa ating pong pag-uusapan ngayon, yung mga bagay na tulad po na ito, malaki ang laban po natin. At sa ganang lakas po natin, hindi tayo magtatagumpay. Kasi tayo mismo, may mga sarili po tayong battle, right? May mga sarili tayong disappointments, may mga sarili tayong trials, may mga sarili po tayong binabata sa buhay, minsan karamdaman, minsan financial, minsan relationship, at marami pa pong iba na pilit pong pinapatay ang apoy ng ating pong pagkilala at relasyon sa Diyos. Kaya po, malinaw po ang pagkakasabi ng Biblia, kailangan po natin lagi ang araw-araw po na pakikipag-usap sa Diyos para po tayo po ay maranasan natin ang kanyang pong fresh oil. Kaya po ang pag-uusapan natin ngayon, receiving the fresh oil. Sapagkat kailangan po natin yon dahil ang oil po, para po magkaroon tayo ng pangunawa dito, ang oil po sa Bible, kasi receiving the fresh oil, ang oil po in the Bible represents the presence, the power, and the anointing of the Holy Spirit. So uulitin ko po, we are going to receive the oil, kaya fresh oil kasi na-receive na natin yung oil eh. When the time we receive Jesus Christ as our Lord and Savior. So na-receive na natin yung oil, representing the presence, the power, and the anointing of the Holy Spirit. Nangyari na po sa atin yan kung kailanman po kayo totoo na tumanggap kay Kristo, kasabay niyo pong natanggap ito. Kaya lang po, yung oil po na yan ay nauubos din po pag tayo po ay binabata na po natin ang buhay paglilingkod po natin sa Diyos. Because sabi ho natin sa mga pag-aaral po natin that when we become Christian, our life becomes a battle. So may battle tayo, may pinagdadaanan po tayo, may mga temptations, may mga paghihila sa atin na nilalabanan po natin. At kapag tayo po ay nakakagawa ng mali at nagkakaroon po tayo ng guilt sa puso natin, wag ho tayong totaling malungkot. Because that a sign that the Holy Spirit is really functioning in you. Ang masakit po at masama, gumagawa ka ng kasalanan pero wala ka na pong pakiramdam ng guilt.
Ang guilt po na nararamdaman po natin pag nagkakasala tayo ay ito po ay pagpapaalala sa atin ng banal na Espiritu na sumaatin. Tatakpo natin para po hanggang sa huling hantungan ng ating buhay na magliligtas po sa atin. Nagpapaalala sa atin na hindi na yun ganon ang ating pong kalagayan. Kaya the moment na natatawid po natin ang dati nating pagkatao, bumabalik po tayo doon somehow, pinapaalalanan tayo ng Espiritu ng Diyos, kaya nakakaramdam tayo ng guilt. So ang ibig sabihin ng guilt na yun, hindi ho tayo para malungkot, hindi para tayo po madetach at lumayo po sa mga pagtitipong tulad po nito at ang mga small groups natin, kundi paalala sa atin ng Diyos yun para mag-repent tayo at muli tayong magpalalim sa Kanya. Kaya po, mahalaga po yung pagtanggap sa oil. Because God never intended, listen to this, God never intended us to live yesterday's anointing. To live on yesterday's anointing. Ang ibig sabihin po, yung anointing po natin, yung passion, yung ating pong, imagine po ninyo, the first time na kayo po ay, hindi ko alam kung paano nyo tinanggap ang Panginoon. Yung iba po, during the time siguro ng mga pagtitipon po at pumunta sila dito sa unahan at sila po ay tinanggap po nila ang Panginoon sa kanilang puso. Yung iba naman po, depende sa mga Bible study, sa mga small groups, or kung saan man po niya, sa television. So kung saan maraming kaparaanan ng Diyos at iba't ibang paraan po marahil ang nagamit sa atin para po totoo nating matanggap ang Panginoon. Balikan po ninyo yung pakiramdam ninyo noon during that time. Ako, I still remember when the first time po, yung unang-una po na tinagwap ko po ang Panginoon. Hindi ko na po, wala na akong pakialam sa kung anong sasabihin ng iba. Uhog, luha, tumutulo sa akin dahil sa pakiramdam na naramdaman ko na may Diyos pala na matagal na nagmamahal sa akin. And that passion that I have, that we have during the time na tinanggap natin ang Panginoon, sa pagtagal po ng panahon, sa paglipas po ng taon, dahil marami pa rin tayong pinagdadaanan sa buhay. Because ang pagiging Krisyano ay hindi po assurance na wala ka ng pagdadaan ng problema. But instead, always remember this, every faith must be tested. Ang bawat paniniwala at pananampalataya sa Diyos ng bawat tao ay kailangang dumaan sa pagsubok para po mapatunayan na totoo po tayong nagmamahal sa Diyos. At ang paraan po ng pagsubok na ginagawa at pinapahintulutan ng Diyos maganap sa atin, minsan po yung mga mali nating ginagawa na hindi naman gusto ng Diyos, pero pinapahintulutan niya dahil sa tigas ng ulo natin, nagkakamali tayo. Yung consequences ng pagkakamali natin, ginagamit yan ng Diyos para hindi padapain tayo, kundi para gisingin tayo sa katotohanan at matest po ang ating pong pagtitiwala sa Kanya. At isang paraan pa po na ginagamit ng Diyos, yung mga bagay po na nagaganap sa pamilya po natin, sa kalusugan po natin, sa ating pong mga relasyon, sa ating pag-aaral, sa ating trabaho, sa ating negosyo. Lahat yun po ay pinapaintulot ng Diyos para po subukin tayo, para makita sa atin sino ba talaga ang priority natin. And because of these challenges and trials and temptations in life, simula po na makakilala tayo sa Panginoon, our yesterday's passion or yesterday's anointing ay hindi po natin siya magagamit for a new seasons of battle and life. That's why yung renewal of the fresh oil of the anointing must be done every day of our life. Kaya lang natin ginagawa ito nung corporately dahil po bilang pasimula ito to remind us that mayroon tayong pagkakilala sa Panginoon, nagmamahal tayo sa Diyos. Marahil, aktibo tayong naglilingkod sa Diyos. But we are active, but we are not productive. Sa tingin natin, aktibo tayo, that's a good thing. Pero kung yung pagiging aktibo po natin ay hindi naman nagpuproduce po ng kaluluwa para sa Panginoon, there is something to be asked and evaluate. So, kailangan natin ng anointing.
Because the oil, again, ulitin ko, it is the presence of God, it is the power of God, and it is the anointing of the Holy Spirit. That's the oil. Representing ano po, kasi may mga ginagamit po ang Diyos na material para po somehow magpaalala sa atin. It is not the oil na pag pinunas sa atin ay magta-transform tayo. No. But it is the belief and response doon po sa paggawa po natin ng prophetic gesture po na to. Kaya nga sabi ko po sa inyo, ang renewal of fresh anointing must be done every day of our life, not once in a lifetime. Kaya lang natin ginagawin, uulitin ko, corporately, mamaya gagawin natin, just to remind us. Parang first fruit, parang pauna, na ito dapat ang ginagawa natin every year, every day of our life, because the anointing that we have yesterday will not guarantee us para mag-survive, even mag-survive for this new season of life. Kasi bagong season na po tayo, 2026 na po tayo. Kaya po, kailangan natin, sabi po rito, what sustained you before, or what sustained you yesterday, 2025, may not be enough for the year 2026. We need a fresh oil, a renewed work of the Spirit in our lives. Kaya po, pag nananalangin tayo, hindi po yun more of you, Holy Spirit. Because the Holy Spirit is always ready. But more of us to be submitted and surrendered to the Holy Spirit. Dapat ganun ang panalangin. Active, not passive. Hindi tayo naghihintay na puspusin tayo ng Espiritu ng Diyos. Tapos na po yung paghihintay. Yung sinabi po ni Jesus Christ po, bago siya umakyat sa langit, hintayin ninyo ang pagbaba ng katuwang, which is the Holy Spirit. Tapos na po, nangyari na po yon. Tayo po ngayon ay kailangan natin maging active. Ibig sabihin, tayo po ang gumagawa ng paraan. Ang unang paraan lang na kumilos po ang Diyos para siya yung unang kumilos, yung tayo po ay abutin nung hindi pa po tayo nakakilala sa Panginoon. Pero nung magkaroon na tayo ng relasyon sa Diyos, ang nais ng Diyos ay maging active tayo. Tayo lagi yung mag-initiate ng pagkilos. Kasi nandun lang lagi ang presence ng Lord, naghihintay lang yun sa atin. Kasi hindi niya tayo pwedeng gawing i-control. O yung gawin tayong robot. No, hindi siya magdidictate sa atin para gawin tayong robot. Nagdidictate siya because nauna kang nag-submit sa Kanya. Kasi hindi natin alam yung mga gagawin natin eh. Tao tayo eh. Kulang tayo sa karunungan. Pero the moment you submit to God, the moment you surrender your life to God, the moment that every day of your life you submit to His Word and obey His Word, God will guide you for sure. Kaya siya nagsasabi. Kaya siya nagdidictate. There's a still small voice. Not for you to be dominated, but for you to help. Para yung mga pagkilos mo ay powered with the voice of God because you first submit to Him. So kailangan malinaw yung konsepto po na yon. Hindi po ang Diyos ang unang kikilos para sa atin para pamapuspos tayo. Tayo po dapat ang una pong mag-initiate. That's why ang tawag doon, receiving from our end. Kasi matagal niya yung binigay eh. Hindi lang natin tinatanggap. Kaya sa ating bahagi ang may problema. And that's the very reason why kailangan po natin ipaalala na bago tayo magpalaot sa taong ito, ay ma-remind tayo that renewal of our anointing must be done every day of our life. That's why we have devotion. Day and night. Meron po yon. So dahil hindi po tayo masusustain po, we need the fresh oil. That's why David said, he declared in Psalm 92 verse 10, kukunin ko lang yung sinabi ni David, I shall be anointed with fresh oil. Ang ibig sabihin po niya ni David, it tells us that fresh oil is not automatic. It must be received. Kaya sabi niya, I shall be anointed with fresh oil. Na-anoint na siya.
so many years ago. But then again, he declared that I shall be anointed with a fresh oil. Kasi sa dami niyang pinagdaanan sa buhay, sa dami niyang battle, tandaan po natin, inanoint na siya, bata pa siya. Pero bago siya naging hari, ang tagal niyang hinintay. Ang dami niyang ginawang pagtatago, ang dami niyang ginawang paglilingkod, ang dami niyang ginawa. And because of that battles in life na pinagdaanan ni King David, he need a fresh anointing. That's why sabi niya, I shall be anointed with a fresh oil. Why? Because presenta niya ang sarili niya sa Diyos. Ganon din po tayo. We have to present ourselves to God. Because in the first place, we are not the owner of our life. We are just the steward. Tayo po ay katiwala lang ng ating buhay. Kaya po, kailangan natin mag-courtesy call lagi sa Diyos, sa Commander-in-Chief po natin as a soldier of Christ. Lagi po ganun ang ginagawa natin. Dahil po, kapag ang loyalty po natin, parang sa panahon po natin ngayon, mayroon po isang sundalo na matapang po na itinanggi ang kanyang loyalty sa Commander-in-Chief of the Philippines. Kaya siya po ay inilagay po sa floating status. Kahit po siya po ay isang opisyal. Pag inilagay po natin sa spiritual na kalagayan natin, pag nawawala po ang loyalty natin sa Diyos, which is our Commander-in-Chief, para tayong lumulutang sa hangin at hindi natin alam ang direksyong pupuntahan natin. Kaya kailangan maging aktibo tayong magsuporta at magpasakop sa ating Diyos. And that's why we need to renew the fresh oil for us to be reminded and to renew our strength. So tatlong bagay lang po ang gusto ko pong i-share. 3 simple truths about the fresh oil. So ulitin ko po, ang oil is representing the presence, the power, and the anointing of the Holy Spirit. So tatlong bagay lang po, o katotohanan po about the fresh oil. Number 1, fresh oil comes from God's presence. So hinihimay ko na siya ngayon. Kasi sabi ko, oil is presence, power, and anointing. So fresh oil comes from God's presence. So ang ibig sabihin po, oil flows where God's presence is welcomed. So nakita ninyo, hindi ka naghihintay. You welcome Jesus Christ into your life every day. Kaya nga po, ang turo sa atin, pag tayo po'y pagising sa umaga, ang panalangin natin, salamat banal na Espiritu. Salamat Panginoong Hesus sa araw na ito. Turuan mo po ako na maayon ako sa iyong kalooban sa araw na ito. Kasi laging hiwalay po ang isip po natin sa Diyos eh. Kaya lang po tayo, pansinin po ninyo, proven and tested po ito. Subukan po ninyo na wag pong mag-devotion or magbasa ng Bible at manalangin for 5 days. And I'm very much sure, magugulat ka sa mangyayari sa'yo. At ang pinakamasakit po, ang hirap pong ibalik. Kaya po ang paalala sa atin lagi tayong magpainit sa presensya ng Diyos. Kasi pag nanlamig tayo, ang hirap pong bumalik, mga kapatid ko po sa Panginoon. So kaya, yung oil flows where God's presence is welcome. So meron pong kwento sa Bible, hindi ko na po sinulat kasi mahaba po siya. Doon po sa Matthew 25, beginning verse 1 hanggang doon po sa 13. It is a story about the 10 virgins or 10 dalagang babae po na yung 5 po, sabi sa Bible, ay tinuring pong matalino at ang 5 naman po ay tinuring pong mangmang or foolish po, tsaka wise. So ang kwento po ng talata po na ito, yung 10 babae po na ito, dalaga po na ito, sila po ay may madalang lampara at naghihintay po sila sa isang lugar, bulwagan po na kung saan hinihintay po nila ang lalaking ikakasal that representing po, pag-interpret natin kay Jesus Christ. So habang sila po ay naghihintay, sila po ay napagod sa paghihintay, nakakapagod maghintay. Kaya ang lagi sabi sa atin, maghanda. So sa paghihintay po nila po, sila po ay napagod at dala po ng pagod, sila po ay nakatulog. At sa kanila pong pagtulog po, humaba ang tulog nila at kalagitnaan po ng gabi, 12 o'clock, may sumigaw po na gising na or maghanda na para praising.
Dahil dumating na ang lalaking ikakasal. So bumangin yung 10 dalaga. Sinindihan po nila yung kanilang lampara. Yung 5 na tinatawag na mangmang, illustration po ng Bible, ay aandap-andap ang kanilang ilaw. Ibig sabihin, parang mamamatay na. Dahil kinakapos po ng langis. And because of that, sabi po nitong 5 mangmang sa 5 matalino, pwede nyo ba kaming pahiramin ng langis ninyo? Ang sabi ng 5 matalino, magkukulang sa atin kung pahihiramin namin kayo. Mas mabuti siguro, lumabas kayo at bumili kayo sa tindahan para magkaroon kayo ng sarili nyong langis. So to cut the long story short, yung kwento ng Matthew 25, bumili nga sila. Kaya lang sa pagbalik po nila, sarado na po yung pintuan at nagsisigaw sila, buksan po ninyo ang pintuan. At nagsalita na po ang Diyos, sabi po ng Panginoon, sino kayo? Hindi ko kayo kilala. So makikita po natin sa dalawa na to, lagi po pinapaalala sa atin ang paghahanda. Parang ganito po ang equation po niyan. Lamp without oil equals form without power. Ito yung sinasabi ko, you are very much active. Yung form na ginagamit mo, your paraan, nagba-Bible study tayo, masipag tayong gumagawa ng mga gawain. But because we don't have the fresh oil, we don't produce soul for Christ. What's the use of doing that? Right? So, hindi po ito para i-rebuke tayo. Ito po ipaalala sa atin. Think about it. Papayag ba tayo? Balikan natin yung mga ginagawa natin sa mga cell group leaders at Bible study teachers. Balikan po natin. Ano yung mga paraan na ginamit natin dati? And at the end of the year, wala tayong na-produce na kahit, yes, somehow, nami-maintain natin yung iba. And that's a good point. But we need a substantial result for God's glory. Kasi marami po ang dapat pong makakilala. Pinanood ko po sa inyo yung translation just to engage po ang inyong pong, para i-ignite po ang passion po natin lahat. No, kailangan natin maging matalino sa mga paghayo natin. This is not about maintenance that we are doing the work of God, but it's about production. Because the instruction is be fruitful and multiply. Yun yung instruction sa atin. Kaya po ang lahat po tayong pagkalika sa atin, pag tinanggap mo na si Kristo, you are born to be a leader. When the time you receive Jesus Christ, yung second born, na pagkapanganak mo, not the first time, the biological, yung born again, experience mo. Simula nang pinanganak ka mag-uli, sa Espiritu, sa pagtanggap mo kay Kristo, ikaw po ay pinanganak na isang leader. Because the instruction from the Genesis, be fruitful and multiply. Ibig sabihin, hindi ka magiging mag-isa. Kahit ano man ang kalagayan mo sa buhay, walang problema yon because the instruction and command at sinisigurado ng Diyos na magiging matagumpay tayo, fruitful and multiply. But the problem is, madalas kasi tayo nagtatrabaho from the yesterday's anointing. Ginawa ko na ito noon. We need a fresh oil because it will not help us or sustain us for the new battle. Lamp without oil, form without power. Yun po yung sinasabi sa atin. Because sabi rito, church activity without God's presence leads to burnout. Ito yung madalas ko pong nire-remind kay Pastora Catherine dahil siya po yung nasa youth na humahayo. Always evaluate the activity na ginagawa ninyo. Not because nanghihinayang tayo sa mga ginagastos natin, because hard-earned money ito ng mga tao na nagmamahal sa Diyos at dinideposito nila sa bulwagang ito, sa simbahang ito para gamitin for the extension of the kingdom of God. So we must be a good steward in handling these financial blessings that God has given unto us. Kung winawaldas lang natin siya, dahil wala naman tayong napuproduce, we are not a good and faithful steward. Hindi tayo pagkakatiwalaan ng Diyos ng mas malaking kayamanan. Kaya yun yung lagi kong sinasabi. Huwag tayo masyadong prone sa mga activities just to be said,
or meron tayong mga presentation na ito yung mga ginawa namin, ginagawa lang po natin to just to remind everybody. The reason why pinapakita natin po yon every announcement, just to remind yung mga kapatid natin na hindi pa po aktibo. Just to remind them, maraming ginagawang simbahan. Hindi pa pwedeng sabihin mo na wala kang pwedeng mapuntahan. Kung mag-engage ka lamang, mayroon kang mapaglalagyan for you to be developed. Kasi ang paglago po, hindi nakukuha po sa pakikinig lang. Ang paglago po ay nagaganap po sa buhay natin kapag tayo po ay nag-i-engage. Kasi doon po, along the way, as we engage to the ministry of God, sa mga paghayo natin, may mga ma-encounter tayong mga hindi magagandang bagay. May mga ma-encounter po tayo ng mga hindi natin inaasahan. But because we are in the presence of God, na-inspire tayo dahil gumagawa ng himala ang Diyos, dahil nakita ng mga mata mo na gumagawa ang Diyos ng himala dahil sa pagsunod ninyo, it ignite and develop your faith unto Him. That's why you grow. Ay, pero kung nasa bahay lang tayo, anong makikita nating himala ng Diyos? Wala. And that's the very reason why we keep on telling you to engage yourself in the ministry of God. Kaya natin pinapakita lang yon to remind us, but not para sabihin, ang dami natin activity. Nakakahiya sa Diyos kung ang dami natin activity, pero at the end of the year, ganito pa rin tayo. Nawa, pare-pareho tayo ng perspective. Na hindi lang tayo magpo-post ng ating pong mga ginagawa just because to say na tayo po ay kumilos. Hindi mali po ang maggawa po ng mga pictures because that's a memory to recall. Pag nag-i-evaluate tayo, may naaalala tayo. But not to the point na para sabihin lang natin, para maging complacent tayo. May ginagawa naman kami. Hindi. Dapat may napuproduce tayo. Kasi ang pagkatawag sa atin, fruitful and multiply. Yun yung context po ng pagkatawag sa atin. Kaya, yung church activity po, without the presence of God, mapapagod tayo. At aayaw na po tayo. Why? Kasi hindi natin kasama ang Diyos eh. Kung hindi mo kasama ang Diyos sa paghayo mo, hindi ikaw magbabago ng tao. Ang trabaho po natin ay magpahayag ng katotohanan ng salita ng Diyos. Eh kung wala yung presence ng Lord, sino magbabago sa tao? Wala. Kaya po, mapapagod ka, Lord, napapagod na ako, tagal ko na pinapanalangin to. Baliktarin mo ang panalangin mo, Lord. Let your will be done sa buhay ko para maging productive ako. Help me to be more submissive and surrendered to your will, not to my own style of doing your work, Panginoon. Ganun po ang pinapaalala po sa atin ito. Fresh oil comes from God's presence. Kaya po, if we want fresh oil, we must spend fresh time and moment with God every day of our life. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Second po, simple truth about fresh oil. Fresh oil restores what life has drained. Di ba sabi ko po sa inyo, nung ikaw po yung unang nakakilala sa Panginoon, excited ka. Hindi ko alam kung gano'n pakiramdam ninyo. But that's my feeling when I received Jesus Christ. Excited ako. Sabado ko po, natagpuan si Kristo, gamit po ang mga lingkod ng Panginoon, 3:00 po ng hapon. The next day is Sunday. Ang tanong ko, saan po yung simbahan ninyo? Tinuro po sa akin, maagang-maaga, halos hindi ako matulog. Nagising ako ng maaga, nagbihis ako ng maayos, na parang matagal na ako sa simbahan. Yun ang pagkakasabi nila. Kasi naka-full gospel po ang attire ko. Kasi ang tingin ko, Diyos ang pupuntahan ko eh. Not para po i-judge po tayo, but that's the way I look it. Hindi naman po masama na kung ano yung sinusuot natin. Make it sure lang na hindi tayo magiging disturbance or distraction po sa mga tao. But what I'm trying to say, my personal experience. Nagbihis ako ng full gospel, as in, naka-slacks ako, naka-polo ako. Kaya pagdating ko po doon, pinakauna akong nakarating. Inabutan ko po yung mga ilang worship team. Kaya ang tanong sa akin ng assigned pastor, bro, visitor ka ba? Saang simbahan ka nagmula? Sabi ko, hindi po. Tapos dumating po yung nag-invite sa akin or yung nagpatanggap sa akin. Hindi, pastora, si Brother Jun yan.
Yun yung nakatanggap kahapon doon po sa Bayukan. Kaya nagulat yung pastora namin. Tanong agad sa akin, ano yung talent mayroon ka? Sabi ko, hindi ko po alam eh. Pero pag kami po ay nagkakasiyahan, pag birthday ko po, nagiinuman kami, nagbibideo okay po ako. Sabi ko, mahilig ako sa video okay. Ay, sige, pasok ka namin sa worship team. And yun yung simula. Kaya ako ay napunta sa worship team. Until such time na naging leader po ako ng worship team. So, makikita na, that's my excitement. Kaya lang, through the years po, ang dami nating battles na pinagdadaanan. Lalo na po ng mga bata pa tayong Kristiyano, akala natin, ako nung bata pa akong Kristiyano, akala ko, ang tingin ko sa simbahan, parang langit. Lahat ng tao, ng mga lingkod ng Diyos, pagdating ko doon, para silang mga banal. Wala silang pagkakasala. Ganun pa lang ako kamuwang, kamangmang, I should say, kabata, mag-isip. Pero pinahintulot ng Diyos na masubok ang pananampalataya ko at pagkakakilala ko, sinubok mismo ako sa tao mismo na nagpatanggap sa akin. It's all about financial. Nawendang ako. Kasi yung expectation ko, akala ko, ang simbahan ay langit eh. Nawendang ako, nag-struggle ako, umiiyak ako sa Lord. Pero salamat sa biyaya ng Diyos, hindi niya ako binitawan. Natanggap ko po yung ganong paalala. At nabuksan po ang isip ko na ang simbahan pala ay puno ng mga iba't ibang tao na may mga matitinding pinagdaanan at si biyaya ng Diyos ay natagpuan, nandito ngayon sa loob ng simbahan pero patuloy na nakikipaglaban. At salamat sa biyaya ng Diyos, nagtatagumpay araw-araw. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon. At kapag nabuksan na natin ang isip, hindi na tayo magiging judgmental. Maunawaan natin, kaya lang mahirap po ang kalagayan ng isang leader. Kasi pwede mo siyang unawain, pero hindi mo palalagpasin. Kailangan mo siyang turuan. Because that's your job as a leader. Ang tawag po namin yan sa leadership, kiss and kick principle. Hindi natin huhusgaan, i-appreciate natin yung pagdalo niya sa gawain, i-appreciate natin yung somehow pag-engage niya, pero pag may mali tayong nagawa, unti-unti natin sasabihan, kapatid, hindi makakatulong sa iyo itong ginagawa mo. Sa biyaya ng Diyos, nawa, magtagumpay ka na dyan. Halimbawa, naninigarilyo ka pa, nagbe-vape ka, nanonood ka ng pornography. So, nagpapaalala tayo. Pero iba na po ang approach natin pag leader ka na rin. Wala na pong pasakalye. Kasi ganun po ang proseso po ng leadership. Ano po? Now, going back po dito, fresh oil restores what life has drained. Nadidrain po tayo because ang dami po nating pinagdadaanan. So ano po ito? Ang buhay po natin has many ways to drain us. Halimbawa po, the trials, the ministry pressure. The higher the calling, the higher the pressure. The higher the anointing, the higher the pressure. Ganon kalalim ang pag-submit, mas ganon kalalim ang expectation. Ganon talaga. Kaya, ang bintay naman po, ang advantage naman po nito sa atin, kung nagpatuloy tayo, hindi po magtatagal, grabe na po ang perspective natin in life at pananampalataya. Kasi hinubog tayo ng Diyos sa laban, ng napakaaga. Kasi naging masunurin tayo eh. Ganun po ang magiging kalagayan na that's always an advantage on our part. So hindi kalugihan po. Sabi po sa Acts chapter 10 verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Hinighlight ko po ito para maimbigyan ng emphasis po. And how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil because God was with him. Ang linaw po. The reason why God, Jesus Christ, mayroon siyang passion to go around para maghayo, magpagaling, at palayain yung mga pinoposes po ng demonyo dahil ang sabi, kasama niya ang Diyos through the Holy Spirit. Hinighlight ko po yun how God anointed Jesus. Ang ibig sabihin lang nito, not the entire context ang kukunin natin. Ang ibig sabihin nun, kung si Jesus Christ, this is what I want, nabigyan po ng punto. Kung si Jesus Christ po ay kailangan po ng fresh anointing, how much we? Kailangan natin magpunyagi araw-araw talaga na makipag-usap sa Diyos. Kasi kung si Kristo
na tao at Diyos ang kanyang kaanyuan, ay nagpupunyagi po araw-araw ng kanyang buhay, makipag-usap sa Diyos, paano na tayo? Right? Kaya naman makikita mo yung anointing. And that's the very reason why pinapaalalahanan po tayo ng ating Panginoon. Because fresh oil, ito po yung nire-represent pa niya. Fresh oil restores our joy. We are drained because of the trials that we are experiencing po in our life. So nawawala yung joy. Kaya sabi nagkakasala tayo. Kaya sabi ni David, Lord, restore my joy of salvation. So when we spend time with God every day, we receive the presence of God that represent the fresh oil that God has poured out unto us, nare-restore yung joy natin. Kaya instead na tayo po ay magpakalungkot at mag-backslide, nabubuhayan tayo. Life must go on. I'm not perfect. Nagkakamali ako. Pero salamat sa biyaya ng Diyos, tinutuwid niya ako. So nare-restore po tayo kasi nag-spend tayo ng time. Renews our strength. Nakakapagod po gumawa ng mabuti. Should I say? Tama ba? Do you agree with me na nakakapagod gumawa ng mabuti in human perspective? Di ba? Yung tinutulungan mo, halos yung pakainin mo na sa palad mo, pero at the end of the day, mumurahin ka pa at sisisihin ka pa, konting problema, nakakapagod gumawa ng mabuti. But because you are doing what God has said unto you, that to renew your fresh oil every day by spending time with Him in your daily life, nare-renew po ang lakas natin. Napapanauli po ang strength natin. Nagre-rest po tayo sa presensya ng Diyos. And because we rest, nagigain po natin ang strength uli. Second po, third one, rekindles passion sa fresh oil. Pag tayo po ay nalalagyan po ng napupur out po ng oil ng ating Panginoon ng anointing, yung passion natin na maglingkod sa Diyos, nababalik yun. Kaya po, very ignited po tayo. And then the last one po, refreshes weary hearts. Duguan po ang mga puso natin dahil sa mga pinagdadaanan natin. Pagod na pagod ang puso natin. But because we spend time with God, intentionally and personally, nare-refresh po tayo. And that's the help of spending time with God. Ang tawag natin ngayon, or ang tawag po dyan is the fresh oil, the pouring of the fresh oil, renewing of the fresh oil. So next po, the third one, the last one po, the last one, fresh oil prepares you for what next? Di ba, una po, yung fresh oil, that's the presence of God. Kailangan natin mag-start doon. Nasa presence tayo ng Lord because ang ginagawa natin ay gawain ito na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. We need His presence. Second po, sabi po doon sa binasa po natin kanina, yung fresh oil, nire-restore po nito, yung mga bagay po na na-drained na sa atin. Our passion, our joy, our fire, our strength, nire-restore nito because we spend time. And then the last one po, marami pa ito, but I just put it in three simple truth lang po para mas mabilis lang siya. Fresh oil prepares you for what next? Pagkatapos nun, ng taon na natapos, life must go on. Ministry must go forward. So, kailangan natin ng fresh oil para po yung nagawa natin last year, mahigitan natin ng lalo ngayong darating na taon or ngayong taong 2026. That's why we need the fresh oil. We need the anointing, the presence and power of the Holy Spirit. So, ang fresh oil po, sabi rito, God pours fresh oil not just for survival, but for assignment. Kaya ka ina-anoint, kaya ka nire-refresh ng Lord, kaya niya nire-restore yung joy mo as you spend time with Him, kaya niya nire-rekindle yung passion mo, kaya niya nire-renew yung strength mo, kaya niya nire-refresh yung weary heart mo, not only for you to survive. Because the plan of God sa mga anak niya, not only to survive, but to thrive. Ang buhay Kristiyano is not survival. Dapat thriving tayo. Pag sinabi thriving, lumalago, nag-grow tayo. Hindi lamang po tayo
Nagtagumpay tayo ngayon, pero ganun pa rin tayo. The next day, nagtagumpay ulit tayo, pero ganun pa rin ang kalagayan natin spiritually. Hindi. The plan of God for us is for us not to survive, but to thrive. Sabi doon, God pours fresh oil not just for survival, but for assignment. Kasi mayroon tayong assignment. Ano yung assignment mo? Winning souls and making disciple. Diba sabi ng John 15:16? Yung appointment natin lahat, hindi ikaw, sabi ni Jesus Christ, hindi ikaw ang pumili sa akin, ako ang pumili sa iyo. Bakit kita pinili? Pinili kita para humayo. At kapag humayo ka, kailangan kang mamunga. At kapag namunga ka, kailangang manatili ang iyong bunga. That's John 15:16, pinara-praise ko lang. At ang dulo nun, sahod, kasi appointment eh. Ang trabaho mo, humayo, pinili ka ng Diyos. Ang assignment, humayo. Una, hinirang eh. Yung sinabi, hinirang ka or pinili ka para humayo, mamunga at manatili ang bunga. Ang dulo ng John 15:16, ang sabi doon, ano man ang hilingin mo sa pangalan ko, ay ipagkakaloob sa iyo. That's the salary. Imagine niyo po, konektado po ito sa Matthew 28:19-20. Go and make disciple for all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you. Yun po yung assignment. Ang pangako, and lo, I am always with you until the end of this age. So, mayroon tayong, hindi po ang Diyos nagpapatrabaho sa atin, inuutosan tayo nang wala lang. Mayroon po siyang inilaang bayad para sa atin. Yung maligtas ka lang, that's more than enough payment. Kasi hindi natin to kayang bayaran. Kaya nga, kinailangan pa niyang bumaba dito sa lupa kasi walang sino mang tao ang pwedeng magligtas sa kapwa niyang tao sapagkat lahat tayo ay nagkasala. It is only Jesus Christ ang may kakayanan iligtas tayo. That's why namatay siya sa krus. For us to be able to be saved. Yung maligtas tayo, that's more than enough payment of the job that we are, or the work. Kasi ang job, i-retire. But the work will still happen hanggang maging pantay na ang paa natin. Fresh oil, we need that. Not only to survive, but to thrive because we have a great assignment. Old oil cannot carry our new seasons of our life. We need the fresh oil. Si David po, he was anointed privately before he ruled publicly. Kaya di ba lagi natin sinasabi, yung private time na pag-spend mo sa Lord, hindi man nakikita to ng mga tao, kasi ang tayo pong mga tao, likas po sa atin yung gusto natin laging nire-recognize tayo. Kahinaan natin yun eh. Kaya di ba pag hindi ho tayo nare-recognize, somehow, pag bata pa tayo sa pananampalataya, nagtatampo tayo. At dahil sa pagtatampo na yan, ginagamit po yun ng demonyo na para injikan yung isip natin, huwag ka na pumunta doon, di ka naman pinapansin. At dahil nga, mahina ka pa, kulang pa yung paglago ng pananampalataya mo, nadadala ka ng udyok na yon. Salamat po at may mga tao po na nag-commit, mga cell group leader natin, na nagbigay ng buhay sa Panginoon, kahit tinatalikuran ninyo natin somehow dati, pero binabalik-balikan tayo. Eh dahil doon, nakakabalik tayo sa Panginoon. Likas po sa atin na gusto natin nare-recognize tayo. Wala naman masama doon because sabi naman Bible, ibigay sa tao ang nararapat kung nararapat po siya. Kaya lang, as we grow in our faith, we are not after with the recognition of people. We are after doing the assignment. Focus tayo sa assignment na pinapagawa ng Diyos. Purihin man tayo o hindi, it doesn't matter. Basta I am doing my work because what? The reward that I am expecting is the voice of God as na humarap na tayo sa Kanya. Yung tema natin, well done, my good and faithful servant. That's more than enough.
Kaya po, si David, sabi ko, he was anointed privately before he ruled publicly. Yung malalim na pakikipag-usap mo sa Diyos sa private life mo, ilalabas yun ng Diyos publicly sa ministry mo. Ilalabas ng Diyos yan. Kaya kung may nakikita kaya ako, I'm always praying to God. Kaya every time po na sinusundan ko po yung mga Sunday worship services ni Pastor David Diga, lalo na yung kanyang mga healing services, lagi akong nare-rebuke at lagi akong parang binubuhusan ng malamig na kung gaano pa yung kakaunti pa na ginagawa ko. Because the movement of the Holy Spirit is unpredictable. Hindi siya mapapredict na yung ginawa niya ngayon, nagpagaling siya, bukas magpapagaling, hindi. Baka sa susunod, magbubuhay na siya ng patay. Hindi natin mapapredict. Ang kailangan lang talaga natin, maging surrendered tayo sa Kanya and let Him do yung pag-udyok sa atin, at tayo naman po ay magsusunod lang, kahit hindi natin naiintindihan. Kaya sinasabi ko, siguro yung mga tao na to, kasi I'm sure hindi po yung arte. Yung hawakan ka nga, nananalangin sila, nasa presence sila ng Lord. They are doing the altar call. They are praying. They are doing the healing. After tapos na yung preaching, maraming taong nahipo ng Diyos. May mga nagtatestify na pinagaling sila ng Panginoon. Tapos may tao na hindi siya makalakad kanina because of the presence of God during the worship. Nahipo siya, gumaling po siya. Ganung mga testimonies. Tapos hinawakan lang niya yung babae, biglang kumulaps. Isang mundo natin. Hindi tayo naninira based from the experiences na nakikita natin. Yung iba po ng mga pastor, kailangan pa itulak para bumagsak. May napanood tayong video, di ba? Nag-away pa sila ng babae dahil hindi bumabagsak. It's not about the ritual, but it's about the presence of God. It's about our heart-to-heart respond to God. Kasi kahit sinong tao pwedeng gamitin ng Diyos para ma-anoint po tayo. It just so happened na sa panahon natin, yung mga leader po talaga ang may karapatan noon dahil sila po yung nakikipag-usap sa Lord. But anybody, kahit bata po yan, kapag ginamit ng Diyos, pwede tayong paalalahanan yan. Pwede tayong i-rebuke niyan. Nasa sayo na lang. Kaya lang, normal po sa atin, common respond natin, bata ka pa. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. And because of that, hindi natin nare-receive yung anointing na ang gagamitin pala ng Diyos ay bata. Kaya yun natin makinig sa mga bata. Kasi gusto lang natin pakinggan yung mga kaedad natin. Lawakan ho natin yung perspective natin because the Bible is unpredictable. The work of the Holy Spirit is unpredictable. Hindi to siya nakaugma sa mentality natin na pag bata ka, dapat bata rin ang magturo sa'yo. Pag matanda ka, dapat matanda rin ang magturo sa'yo. We need the fresh oil. We need the fresh touch of God para ma-sustain po natin ang ginagawa po natin. Fresh oil today prepares our tomorrow's victory. Kaya po, ang panawagan po sa atin ngayon, gagawin nating anointing mamaya. Again, ulitin ko po, hindi po to ritual. Hindi importante kung babagsak ka o hindi. Hindi dahil nilagyan ka ng langis, hindi ka bumagsak, sasabihin mo na sa sarili mo, hindi ba ako na-anoint? Hindi ako bumagsak eh. No. Oil is just representation. Parang yung ginagawa po natin banal na hapunan. Yung ostia or the bread represent the body of Christ. The juice or the wine represent the blood of Jesus. Ginagawa natin yon not pag kinain natin yun, biglang para tayo magsa-super science. Hindi. Ginagawa natin yun by heart kasi inaalala na natin because of
the body and the blood of Jesus, I am saved. Ini-ignite nito yung alaala mo kasi ang gamot sa limot ay paalala. Ganon din po itong ginagawa natin. It's not about yung gagawin natin, but it's about the heart that is ready to be renewed by our great God through the Holy Spirit in the mighty name of Jesus. Kaya ang panalangin po natin, maalis po sa atin yung reservation. Because reservation kills anointing. Kaya nga po, meron kaming pagtatapos ko po, bago tayo dumako po. Naalala ko po yung, bagaman hindi tama sabihin, pero naalala ko po, one time umattend kami sa mentoring. Tayo daw pong mga Kristiyano, para maranasan natin ang tunay na pagpisa ng Diyos, kailangan maging mga tanga tayo. Masakit pakinggan, kasi hindi tama yung word na ginamit. Pero kung pare-pareho tayo leader, at ang intention naman ay radical eh. Hindi tayo basta-basta somehow, siguro, pwede natin sabihin, pag ako ang magsasalita noon, babaguhin ko kasi hindi yun yung personalidad ko. Pero hindi ko siya huhusgaan na ba't naman niya sinabi yun na word na tanga? Di ba? Leadership perspective. Kasi totoo naman, yung sinasabi niya, tayo kasi masyado tayong matalino eh. Ang daming sinasabi ng Diyos sa atin, hindi natin napapakinggan kasi akala natin hindi yun yung sinasabi ng Lord. Kasi matalino nga tayo. Pero ang mangmang, because the right word sa tanga is mangmang dapat, di ba? Sabi ng Bible. Kaya lang para siguro ma-emphasize, ma-stress out niya yung gusto niyang sabihin, sinabi niya, tayo mga Kristiyano dapat maging tanga tayo. Para pag anong inutos ng Diyos, sunod lang tayo eh, mangmang nga eh. Hindi ka na, Lord, kaya ko ba? Lord, sino kasama ko? Lord, paano? Hindi ko alam, wala po. Wala tayong ganong alibay kasi nga, mangmang ka nga eh. Ang another illustrations, alipin ka eh. Ang sasabihin mo lang ay yes. Wala kang no. It's a matter of heart. Lahat po ito dumadaloy. The way we give, it's a matter of heart. The way we serve, it's a matter of our heart. The way we respond dito sa mga prophetic gesture is a matter of our heart. Kaya po, ang gagawin po natin ngayon, today po, yung sinabi ko po sa inyo is not about information. It's about impartation. Do you believe that there is an impartation power? This impartation of the Spirit of God? Mayroon impartation. Ang reason kung bakit umaattend kami ng mga conferences, because ang binabantayan ko not only the teaching, ang binabantayan ko not only the system. Kasi pag tiningnan mo yung mga tinuturo nila, dahil matagal ka na rin nag-aaral ng salita ng Diyos, somehow, napasadahan mo na siya. Pero kaya ka nandun, with humility, with submission, because ang hinihintay mo is the impartation. Kung sila ay pinagpala ng Diyos ng malaking gawain, ano ang kulang sa amin na hindi pa po namin, Lord, na nagagawa para mapagkatiwalaan mo kami ng isang malaking gawain? Not for us to say na mega church kami. Ang likod nito, madami kasi talaga dapat maligtas. That's why lagi natin sinasabi ang papuri lagi sa Diyos. Kasi dangerous yung kunin yung papuri para sa Diyos. That's punishment. Impartation. Today, it's not about the information that we have received, but it's about the impartation. Yun yung expectation po natin, mga kapatid. Hindi tayo nandito by accident. God orchestrated this day na makarating po tayo sa bulwagang pong ito. Lalo po dun sa mga bago. Hindi ka dinala dito ng Diyos. Ito ang prayer natin. Na hindi, nung pumunta ka dito, somehow mabigat ang kalagayan mo. Pero ang panalangin po natin as we submit to the presence of the Holy Spirit today, gumaan ang pakiramdam natin pagbalik natin sa mga tahanan natin. We are refreshed, we are renewed, at haharapin natin muli ang buhay ng punong-puno ng pag-asa kasi totoo naman may pag-asa mula sa Diyos. Amen po. So tumayo po tayong lahat.
Always remember po, yung revival po begins when the oil flows again. Baka drained na po yung oil. Baka po tuyo na yung oil. Ang makina po, may season po siya na dapat i-change oil. Kasi hindi lamang po pag diesel mausok na. Ang gas naman hindi naman siya mausok. Pero ibig sabihin, nababawasan na ang content niya. At pwede na siyang mag-collapse dahil sa mga pressure na binabata niya. Lalo pag mga paahon ang mga pinupuntahan niya. Pag nilagay natin sa konteksto ng buhay natin, marami tayong ahon. Minsan buong taon natin, puro na lang ahon. Walang pantay na para mapagpahinga. Puro pagsubok, puro karamdaman, puro paghahabol ng mga bayarin. Kaya nadidrain po yung ating pong oil. We need that oil to flow again. It will only flow in the presence of God. Not only for today, but it must be a reminder to us that every day is a day of revival by spending time with Him. Gagawin lang natin to as a first fruit. Pauna, para lahat po tayo mapaalalahanan na araw-araw kailangan ko makipag-usap sa Lord. I need the fresh oil. I need the revival. Para ano man ang mga pinagdadaanan ko, hindi manaig ang pinagdadaanan ko, hindi manaig ang kalooban ng Diyos para sa akin. At marating ko yung paglilingkod. Sa mga naglilingkod, hindi ako madulas, hindi ako madapa, hindi ako mapagod ng tuluyan para i-give up ang sinimulan ng Diyos sa akin, kundi magpapatuloy ako. Dahan-dahan man dahil mabigat ang pinagdadaanan ko, but I will never stop. I will rest, but I will never stop. Because the fresh oil is flowing again. Dumadaloy po. Lahat tayo katulad po ng mga 10, o doon na lang po sa mangmang na dalaga. Lahat po tayo may lamp. Yung lamp po na yon, pagmamahal yon, lahat po tayo magpagmamahal sa Diyos. Lahat po tayo nagmamahal sa Diyos. Ang iba po sa atin, nagsiserve ng totoo sa Diyos. Yun yung lamp natin. Kaya lang kinakapos din yung lamp natin ng oil. Kailangan siya ma-refill. Para yung faithfully na paglilingkod natin sa Diyos, magbunga siya because kasama natin ang presensya niya. Nagiging matalino tayo. Nagiging observant po tayo. Pinag-aaralan po natin yung kondisyon, ang spiritual na kalagayan ng mga taong hinahandle po natin. Ano ang kulang sa kanila, ano mga dapat ipanalangin para sa kanila. Ang intention, lumago sila at maging tulad natin. Lahat tayo may pagkatawag. May calling tayo lahat. Kaya ang sinasabi sa atin ng Lord sa ngayon, today I am pouring my fresh oil unto you. Be willing to receive it with heart of being submissive. Because may magandang plano ng Diyos sa atin. Bago natin gawin yun, minsan pa po natin sambahin ng Diyos bago tayo manalangin. Let us worship the Lord by singing the song as our prayer. Nanaway katagpuin tayo ng Diyos sa araw na ito. Yes, Lord. Taso natin ang kamay natin sa Panginoon. Sana nga, hindi na yun inuutos eh. Pero kailangan tayo turuan. Because lifting our hands to God is a sign of surrender. Yes, Lord. Lord, this is our prayer unto you.
Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Minsan pa po natin awitin, gawin nating panalangin sa ating Panginoon. Narito kami nagpapakumbaba. Narito kami nagpapakumbaba. Sumasamba sa isang Diyos. Sa isang Diyos. Hinahanap namin. Hinahanap namin. Karikta ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagdilog at sa himig ng haing. Yes, Lord. Tanging dalangin kami katagpuin. Yes, Lord. Ipamalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Panginoon, iparanas mo po ang iyong kapangyarihan. Yes, Lord. Ipamalas mo sa amin ang Hallelujah. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Panginoon, tingin mo po ang kinig ng iyong mga anak. Iparanas mo po sa amin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo ang iyong pagpinsan. Hallelujah. Oh,